ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pagdinig sa maanumalyang flood control projects, ipinagpatuloy ng Senado. House Speaker Bogie D, hindi naman pinayagang dumalo ang mga inimbitahang kongresista. 18,000 pulis ipakakalat sa seguridad ng rally sa Linggo. Iba pang grupo magsasagawa ng aktibidad sa EDSA. Taas presyo sa mga produktong petrolyo, namumuro sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, higit 800,000 pisong halaga ng shabu nasabat sa Bacolod. Sa MBC TV Sports, June Mar Fajardo ipapa-auction ang unang MVP trophy para sa mga nabiktima ng bagyo. At sa Showbiz Pattern, mga nominado sa 10th P-Pop Music Awards inilabas na. At MUPH, patuloy ang kampanya para manguna sa botohan ng People's Choice at iba pang kategorya si Atisa Manalo. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Itinuro na ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang ilang dati at kasalukuyang opisyal na nakinabang sa mga anomalya sa flood control projects. Magbabalita live mula sa Senado si Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Tinablan ng mga congressmen ang imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, nagpadala ng mensahe si House Speaker Faustino Bogie D. III at nagpasabi na hindi dadalo ang mga inimbitahang kongresista, kasama na si dating House Speaker Martin Romualdez dahil ilan sa kanila ay kumarap na sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, habang ang iba naman ay nagsumiti na ng affidavit sa ICI. Narito si Senator Ping Lacson. Now, according to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice to the ongoing investigation and eventual findings of the ICI, Independent Commission for Infrastructure, given that the invited members have already submitted themselves to its jurisdiction and proceedings. Kasunod nito, iniharap na ang very important witness sa katauhan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Idinitalyo nito kung paano at magkaano ang hatian sa halaga ng mga proyekto. Ang bagong pangalan na lumabas sa kanyang listahan na nakinabang umano sa mga proyekto sa DPWH ay si dating Senator Grace Poe. Ngunit ang kanyang kausap ay ang staff nito na nagngangalang J.Y. De La Rosa. At ang kanilang kontraktor ay isang Mrs. Patron. Halagang 500 million pesos umano na proyekto ang inilaan kay Poe at ang tumanggap ng commitment o komisyon na 20% ay si Mrs. Patron. Narito si Yusek Roberto Bernardo. Senator Grace Poe, sometime third quarter of 2024, J.Y. De La Rosa, a staff of Senator Grace Poe, requested Sec Bunoan through me if Senator Grace Poe can be accommodated in the DPWH NEP. Sec Bunoan told me there is a 500 million for Senator Grace Poe and instructed me to ask the Senator for a list of projects. J.Y. De La Rosa told me to coordinate the matter with Mrs. Patron, a contractor. Mrs. Patron told me to prepare the list. Upon my instructions, Engineer Gerard Apollesia submitted a consolidated list of the following projects, 1 in Laguna and 3 in NCR. These projects are indicated in the list here to attach as Annex M. Thereafter, the list of projects was included in the NEP by Sec Bunoan through Yusek Cathy Cabral. Later on, the said projects appeared in the GAA for 2025. There was a 20% commitment collected for Senator Grace Poe. Mrs. Patron, a contractor,
collected the commitment for St. Grace Po at Diamond Hotel from one of my aides. Emosyonal si Undersecretary Bernardo nang banggitin ang pangalan ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil siya ang nagbigay ng tiwala sa kanya at binigyan ng mahalagang trabaho kumpara nung panahon ni dating Secretary Mark Villar. Ngunit bilyones ang pondo na pinaglaruan. Narito muli si Yusek Bernardo. DPWH Secretary Manuel Bunuan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bunuan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Prior to Sec Bunuan's assumption as Secretary of DPWH, I was the Undersecretary for Operations and Planning for NCR Visayas, having assumed the said position in 2018. Unlike during the time of Sec Mark Villar, when I was not given much task, even removed as back chairman, and had very limited operational functions during the COVID pandemic period, Sec Bunuan entrusted me with more operational functions and let me work more closely with Jose Cabral. Ang bahagi ng naging pahayag ni Yusek Roberto Bernardo, ilan sa muli nitong pinangalanan ay sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Senador Jinggoy Estrada, Senador Nancy Binay, at Senador Chis Escudero at yung iba pang mga kongresista. Sa kani-kanina din lang ay pinayagan ng Senate Blue Ribbon Committee na lumabas mula sa Senado ang mag-asawang Creli at Sara Diskaya upang kunin yung itinago nilang ledger. Listahan mo muna ito ng mga politiko at mga opisyal ng DPWH na tumanggap ng kickback mula sa kanila habang tuloy ngayon ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat lakay Raymond Dadpaas. Samantala, sa iba pang balita, nakahanda na ang 18,000 pulis para sa 3 araw na Rally for Transparency ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand mula November 16. Bukod dito, iba pang rally at aktibidad ay inaantabayanan sa People Power Monument, EDSA Shrine, Liwasang Bonifacio at Menjola. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Nakahanda na ang hanay ng Philippine National Police para sa ikakasang 3 araw na Rally for Transparency ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand mula Nobyembre 16 hanggang 18. Ayon kay Police Major General Anthony Abirin, hepe ng National Capital Region Police Office, magdadeploy sila ng 18,000 tauhan para tiyakin ang kaligtasan ng mga dadalo sa aktibidad. Bukod dito, patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa iba pang mga intelligence unit upang masigurong walang mananamantala sa sitwasyon. Kinumpirma naman ni Abirin na bukod sa kilos protesta sa Quirino Grandstand, may bukod pang rally na isasagawa naman sa People Power Monument, EDSA Shrine at Liwasang Bonifacio. Inaantabayan na din ng kapulisan ang posibleng pagkilos ng iba't ibang grupo sa Menjola sa lungsod ng Maynila. Pinag-aalalahan natin is yung mga grupo na magsasamantala sa sitwasyon at of course ang babantayan kasi natin ng bulk ng deployment po natin ay dito sa Quirino Grandstand, pero magdi-deploy din po tayo sa usual po na pinupuntahan po ng mga grupo na nag-rally sa Medjola po. Isa-isa nga po maglalatag po tayo ng maraming kapulisan ng sa ganun ay hindi na po maulit yung nangyari noong September 21. Nilinaw naman ni Abirin na wala pa silang natatanggap na report ng pagtatangka muling pasukin ang Malacanang. Una rito, naglabas na ng abiso ang Manila Police District kaugnay ng mga isasarang kalsada sa paligid ng Quirino Grandstand. Sinuspende na rin ni Manila Mayor Isko Moreno ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa November 17 at 18. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Report. Flash Report!
Samantala, kapapasok lamang na balita, mainit-init pa, former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldeco nagsalita na tungkol sa controversial na ghost flood control project. Sinutukan niya ni Manang Milky Rigunan. Ma'am Milky? Go ahead, Milky. Malaking balita yan, partner, no? Dahil matagal-tagal na nanahimik itong si Congressman Zaldeco. Nakalabas na nga ng bansa. Nakalabas na rin ng bansa. At eto na, nagturo na yung kung ano yung mga in-insert na proyekto. Balikan natin, Ms. Kay. Manang Milky, go ahead. Naririnig natin yung pumapasok na audio. Go ahead, Ms. Milky. Ma'am Milky, go ahead. Re-establish natin yung linya ni Ms. Milky Rigunan. Pero ito yung breaking news natin ngayon. Tayo ay naka-ere ngayon sa hindi lang sa DZRH TV kundi sa DZRH Radio para ihahatid ho namin sa inyo ng buo yun hong video ni dating Congressman Zaldeco na kalalabas lang ho ngayon, ilang minuto lang ang nakalilipas tungkol ho sa mga proyekto na matatandaan natin, partner, ang tagal na hinanap, bago pa man magsona, bago pa man pumutok yung issue dun sa Mahiya Naman Kayo, nasa labas na, kinumpirma na nasa labas na ng bansa itong si dating Congressman Zaldeco. At mukhang meron din siyang mga hinaing, mga revelasyon tungkol din sa kanyang safety, sa kanyang naging partisipasyon sa ghost flood control projects kung saan sinabi niya ay mukhang ginagamit umano siya ng ilang mga personalidad upang pagtakpan. At yun nga, meron na tayong ilang minuto ba to na video na inilabas mismo galing kay former Congressman Zaldeco. Ayan, Manang Milky, go ahead. Karen, at UL binasag na ni former Congressman Elizalde ang matagal ng pananahimik. Naunawaan daw niya ang galit ng publiko dahil malaki ang perang involved. Matagal na daw siyang nananahimik at gustong magsalita pero meron direktang utos sa kanya na wag bumalik ng Pilipinas. Umalis daw siya noong July 19, 2025 for a medical check-up. Babalik sana after ng SONA pero habang pabalik daw ng Pilipinas ay tinawagan siya ni former House Speaker Martin Romualdez at sinabi, to quote, "Stay out of the country, you will be well taken care of as instructed by the President." Hindi niya alam, Karen, at UL na siya daw ang ginamit na panakip butas. Siya ang poster boy ng sariling kasinungalingan ng administrasyon. Nagbanta itong Siko na ilalabas niya lahat ng kanyang nalalaman, may resibo at may ebidensya. Ang yung part 1 ng video, sinabi niya na involved dito sa naturang flood control controversy ay mismo umano na si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawagan daw siya ni DBM Secretary Mina Pangandaman. Bago ang BICAM meeting noong 2024, sinabi na merong instruction na mag-insert ng 100 billion pesos worth of projects sa BICAM. Tinawagan naman niya si Romualdez para i-verify. At ang sabi daw sa kanya ni Romualdez, to quote, "What the President wants, he gets." Nag-set sila ng meeting sa Aguado Building, tapat mismo ng Malacanang, at makalipas ang ilang araw, dumalo sila ni Romualdez kasama pa rin ang mga opisyal ng DBM headed by Secretary Pangandaman. At binigay ni Bersamin ang listahan ng 100 million pesos kung saan galing ang listahan na ito at inabot sa kanya through a brown leather bag na pag-aari umano mismo ni Pangulong Marcos. Narito ang paglalakad ng kanyang panig ni former Congressman Elizalde. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up.
Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Manang Milky? Yan, UL at Karen, ang part 1 ng pagbubulgar ni former Congressman Elizalde Co. At base sa impormasyon ng kanyang opisina, lalabas din daw sila ng part 2 dito sa pagbubulgar ni former Congressman Elizalde Co. At ilalabas nila ito. Pero wala pang linaw kung ito ay ngayong araw din.
i-release yung kanyang statement. Pero malinaw na ang kanyang itinuturo dito sa kontrobersya ng flood control scam, walang iba umano kundi si Pangulong Bongbong Marcos na siya ang nag-utos doon sa BICAM meeting noong 2024 through DBM Secretary Amena Pangandaman na i-insert ang 100 billion pesos na worth of projects sa BICAM. At kanya itong tinawagan, itong si former Congressman Elizalde Co, si then House Speaker Martin Romualdez para i-verify ang utos ng Pangulo at ang sagot daw sa kanya ni Romualdez, what the President wants, he gets. Nag-set sila ng meeting sa Aguado. Sa labas lamang ito, Karen at Yuel ng Palasyo ng Malacanang. Makalipas ang ilang araw, dumalo rin sila sa isa pang meeting ng DBM kasama sina Secretary Pangandaman at yung dalawa niyang undersecretary, sina Jojo Cadiz at Adrian Bersamin. Binigay daw ni Bersamin ang listahan ng 100 billion worth of projects. Tinanong niya kung saan galing ang listahan at ang sabi daw ng naturang official from DBM, galing mismo kay PBBM. Pero ilang araw, nagsabi ang mga official ng DBM na kung pwede, 50 billion ang i-insert sa program o kumbaga ay sa 2024 Gero Appropriations Act dahil susobra ang program funds ng DPWH kumpara sa DepEd. Ang traditional kasi dapat laging mataas ang budget ng DepEd kumpara sa DPWH. Dapat balanse daw ang ilagay o yung balanse ilalagay sa unprogrammed funds. Ibig sabihin, yung 50 billion na balanse ilalagay sa program funds unprogrammed dahil ang magre-release naman daw nito mismo ang Pangulo. So yan ang part 1 ng ginawang pagbubulgar ni former Congressman Elizalde Co, kasabay naman ng hearing ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin ng kontrobersya sa flood control scam. Ako si Milky Rigunahan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan. Flash Report! Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, abiso naman para sa mga motorista, namumuro na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau, Assistant Director Rodela Romeo, humigit kumulang 60 centavos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang posibleng hindi higit o bababa sa 75 centavos ang taas presyo sa diesel at piso sa kerosene. Ayon kay Romero, bunsod ito ng panibagong sanction ng US sa Russian oil at tumataas sa demand sa world market. Ipapa-auction ni PBA star Junmar Fajardo ang kanyang kauna-unahang MVP trophy upang makalikom ng pondo para sa mga nasalanta ng mga bagyo, lalo na sa kanyang lalawigan ng Cebu na labis na tinamaan ng Bagyong Tino. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Ipapa-auction ni 9-time PBA Most Valuable Player na si Junmar Fajardo ang kanyang kauna-unahang MVP trophy upang makatulong sa mga nasalanta ng mga bagyong tumamas sa bansa. Tubong Cebu si Fajardo na labis na nalungkot sa matinding pinsalang dala ng Bagyong Tino sa kanilang lugar noong nakaraang linggo. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 232 ang nasawi, 112 ang nawawala at 512 ang sugatan dahil sa naturang bagyo. Pinili ni Fajardo na ipa-auction ang kanyang unang MVP trophy dahil ito ay simbolo ng mahabang panahon ng pagpupursige at sakripisyo at dahil malapit sa kanyang puso ang kababayang Cebuano. Magugunit ang nakuha ni Fajardo ang kanyang unang MVP award sa ikalawang taon pa lang sa liga, ang una sa 7 na sunod-sunod na tropeo na siya lamang ang may hawak sa kasaysayan ng PBA. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Escudero, iba pang dating opisyal sa Sorsogon, inireklamo sa Ombudsman. Sa MBC TV Global, US government shutdown nagtapos na makalipas ang 41 araw. At sa Showbiz Spotted, pagsugod ng isang fan kay Ariana Grande sa premiere ng Wicked for Good sa Singapore, nag-viral. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inireklamo sa Office of the Ombudsman si dating Senate President Cheese Escudero at iba pang dating opisyal ng Sorsogon. Ito'y may kinalaman sa umano'y maanumalyang paggamit ng pondo ng probinsya na umaabot sa 352.7 milyong piso noong panahon ni Escudero bilang gobernador. Magbabalita si Val Gonzales. Patong-patong na mga kasong kriminal at administratibo ang sinampa ng isang abogado sa Office of the Ombudsman laban kay dating Senate President at dating Sorsogon Governor Francis Cheese Escudero. May kinalaman ito sa manoy-manumalyang paggamit sa pondo ng probinsya ng Sorsogon na aabot sa mahigit 352 milyon pesos noong nakaupong gobernador pa si Escudero. Kabilang sa ginamit na ebidensya ng complainant na si Attorney Eldridge Marbina Siron ay ang annual audit report sa probinsya ng Sorsogon na inilabas ng COA para sa calendar year 2021. Batay-an niya sa report ng COA, questionable ang 8 transaksyon na pinasok kabilang ng mahigit 125 milyong pisong halaga ng 2 infra projects na iginawad sa isang kontratista na may kaparehong mga tauhan at kagamitan. Ang halos 15.5 milyong pisong pondo na galing sa national government kabilang ang 10 milyon na dapat ay para sa mga nasalanta ng bagyo pero hindi na ipamimigay sa loob ng 6 na taon. Ang mahigit 8 milyong pisong kontrata sa janitorial at rondi service na pawang suportado ng mga peking dokumento at mga notaryo. Ang 1.6 milyong pisong Dole Tupad program na may mga depektibong pirma at mga dokumento. Maliban kay Escudero, kabilang din sa mga respondent sa inihahing reklamo ang iba pang opisyal ng provincial government ng Sorsogon na kinabibilangan ng mga miyembro ng Bijan Awards Committee, Acting Provincial Accountant Rena Garcia, Provincial General Services Office Chief Rosalina Hainto, Provincial Treasurer at iba pa. Bukod sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kabilang din sa posibleng nilabag daw ni Escudero at iba pang mga opisyal ang Articles 220 o ang Technical Malversation, Article 213, Fraud Against Public Treasury at 171 o Falsification na pawang nasa ilalim ng Revised Penal Code. Kasi sa COA report, sinabi lang na Contractor A and Contractor B. Hindi niya sinabi kung sino. Kaya kailangan ko ang poder ng ombudsman para yung ombudsman mismo ang magpadala ng sumpina sa Bids and Awards Committee ng Sorsogon at nang malaman niya sino ba yung mga contractor na yun na sinasabing Contractor A at Contractor B na mayroong powers of trilocation and being able to be in 3 separate occasions at the same time. Kaya nagpapala ako ngayon. Paglilinaw pa ni Atty. Asiron, hindi niya kilala si Escudero at personal na desisyon niya ang pagsasampa ng kaso sa sinumang sangkot sa anomalya. Hindi sa kilala person, I never met him. I don't even know. I've never been with him in a room. So wala. Siya yung senador na maraming anomalya di kasuhan natin. No personal action right. I don't care who he is. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagkasundo na ang ASEAN minister sa pagkakaroon ng patakaran para sa extradition. Nilagdaan ang ASEAN Treaty on Extradition sa pagbubukas ng 13th ASEAN Law Ministers Meeting sa Pilipinas. Ang mga detalye ibabalita live ni Let Narciso. Let? Nagkasundo ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations na magkaroon ng iisang patakaran para sa extradition. Nilagdaan ng ASEAN ministers ang ASEAN Treaty on Extradition sa pagbubukas ng 13th ASEAN Law Ministers Meeting na ginaganap ngayon sa Pilipinas. Para sa ASEAN member states, mahalagang hakbang ito tungo sa pagpapaigting ng kooperasyon sa rehiyon sa paglaban sa krimen at pagtiyak ng pananagutan sa labas ng mga hangganan. Pinagtitibay ng kasunduan ang commitment ng ASEAN sa pagpapalakas ng legal cooperation, criminal accountability at pagbabantay ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng 13th ASEAN Law Ministers Meeting. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang makasaping bansa ng ASEAN na mahigpit at agad ipatupad ang landmark ASEAN Extradition Treaty. Binigyang diin nito ang pangailangan para sa mas matibay na kooperasyong legal sa rehiyon laban sa traditional crimes at paghahanda sa mga bagong banta gaya ng cybercrimes
at mga ethical na issue ng artificial intelligence. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. The signing of the AET will be a defining moment in our effort to bring to justice those who have acted against the law. With this landmark treaty, we send a clear message to the world that we are united and that our legal foundation is stronger than ever. While the AET will strengthen us in combating conventional cross-border crimes, we must also consider the emerging transnational challenges that will require all of us to work more effectively now and in the future. Para sa MBC TV Network News, ito si Lieutenant Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lieutenant Narciso. Sa ating lagay ng panahon, nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa buong Visayas at Mindanao. Kabilang na ang Palawan na maaaring magdala ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Bumubugso na naman ang hanging amihan o northeast monsoon sa Batanes at Babuyan Islands, kung saan may tsansa rin ng mga kalat-kalat at mahihinang ulan. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay mas maaliwalas ang panahon na mararanasan at kung makaranas man ng ulan, ito ay dulot ng mga localized thunderstorm. Samantala, wala nang binabantayang sama ng panahon ng Pag-asa sa anumang bahagi ng bansa at maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. US government shutdown is over. Yan ang isa sa mga ulo ng mga balita sa Amerika kung saan nagkasundo na ang Senado para sa panukalang budget ng US sa susunod na taon at makabalik na rin sa kanilang mga trabaho ang mga naapektuhan na manggagawa. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report, James Galange. Balita mula sa Amerika, natuldukan na ang may tuturing na pinakamatagal na US government shutdown kung saan inabot ng 41 araw na siya nagpahirap sa libo-libong mamamayan ng Estados Unidos. Kung saan makakabalik na sa kanilang mga trabaho na sa higit 657,000 federal employees, gayon din na nasa 60,000 air traffic controllers. Dagdag pa rito, napagkasunduan din na ibabalik na sa kanilang mga trabaho ang mga nasisante ni Trump noong kasagsagan ng shutdown. Samantala, ayon naman sa White House, bagamat wala pang eksaktong numero ang magiging pondo ng Amerika para sa 2026, una nang ipinahayag nito na unang magiging prioridad nito ay ang pagpondo sa mga military construction, Department of Agriculture at Kongreso. Sa iba pang balita, dako naman tayo sa Ghana, kung saan 6 nang nasawi at mailan din ang sugatan matapos na naganap ng stampede ng mga aplikante sa LWAC Sports Stadium kung saan nagaganap ang isang military recruitment. Sa isang social media post ng Ghana Armed Forces, sinabi nitong hindi nila umano inaasahan ang biglang dami ng mga gustong pumasok sa militar. Ito raw ay dahil sa bagyang pagtaas ng bilang ng unemployed sa kanilang bansa na umakyat sa 13%. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang hukbo sa mga pamilyang naulila at gayon din sa mga sugatan na kasalukuyang nagpapagaling na sa ospital. Kaya naman dahil din dito, pansamantala muna nang ipinahinto ang recruitment habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon at mas ayusin pa ang magiging patakaran sa pag-recruit. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng Hollywood, nauwi sa sandaling kaguluhan ang ginawa ng isang fan sa singer-actress na si Ariana Grande. At espresso hitmaker na si Sabrina Carpenter, magbabalik nga ba sa pag-arte? Narito ang report ni Showbiz Angel. Viral online ang pagsugod ng isang fan sa American singer-actress na si Ariana Grande. Nangyari ito sa premiere ng kanyang pinagbibidahang musical fantasy na Wicked for Good sa Singapore. Agad namang rumescue ang kanyang co-star na si Cynthia Erivo at tinulak palayo ang lalaki sa pop star. Ang sumugod na fan kay Ariana ay agad ding natukoy, si Johnson Wen o Pajama Man na makailang beses na rin ginawa ang pagsugod sa ilang celebrities sa gitna naman ng concert gaya ni Katy Perry at The Weeknd.
Samantala, mukhang magbabalik sa pag-arte ang espresso hitmaker na si Sabrina Carpenter. Ito'y matapos mapaulat na bibida siya at magsisilbing producer ng musical film adaptation ng Alice in Wonderland. Ang American filmmaker namang si Lorraine Scafaria ang magdedirect at writer ng pelikula na hango sa 1865 novel ni Lewis Carroll. Sa ngayon, yan pa lamang inilabas sa detalye at hindi pa rin tukoy kung gagampanan nga ba ng singer-actress ang lead role bilang Alice. Kung matatandaan, unang nakilala si Sabrina Carpenter nang bumida sa Disney Channel series na Girl Meets World. Abangan sa aming pagbabalik, kotse sumalpok sa gas pump sa Dinalupihan sa Bataan. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nasabat ang higit 800,000 pisong halaga ng shabu sa Bacolod. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Umabot sa 816,000 pesos ang halaga ng umano'y illegal na droga sa tatlong mga lalaki ang na-recover sa isinagawang drug by bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng Bacolod City Police Office sa Bridco Port Proclampirong, Barangay 2, lungsod ng Bacolod kaninang madaling araw. Ayon kay Lieutenant Richard Ligada, Deputy Chief ng CDEU ng BCPO, ang mga naaresto kinilala na sina Jonilo Reales, 21 anyos, high value target, Michael Diniay, 31 anyos na isang street level individual, at Stan Sino, 37, isang LSI. Kasama sa mga recoveries ang siyam na sasay ng suspected shabu, isang tied ng suspected shabu, 1,000 pesos na buy bust money at iba pang mga drug items or non-drug items. Ang mga suspect ang sa ngayon detinado sa Police Station 2 ng Bacolod City Police Office. Para sa MBC TV Network News, ito si RH 46 Rex Kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maswerteng hindi sumabog at tumapon ang gasoline sa Petron Gasoline Station. Makarang aksidenteng mabangga ito ng isang kotse sa San Ramon, Dinalupian, Bataan, alas 12:20 kaninang madaling araw. Ayon sa report ng Dinalupian PNP, ang gasoline station ay pag-aari ng isang negosyante na edad 59 anyos, residente ng nabanggit na barangay. Dinadrive umano ang sasakyang Hyundai sedan ng isang 46 anyos na lalaki na residente ng barangay Kulis Hermosa nang mabangga ito. Ayon sa paunang investigasyon at kuha mula sa CCTV footage, papasok umano ang sasakyan sa Petron upang magpa-refuel ng aksidenteng mapadiin ng driver ang tapak sa accelerator. Dahil dito biglang umabante ang sasakyan at bumangga ito sa gasoline pump ng station na nagdulot ng pinsala sa ari-arian. Ang insidente ay unang iniulat sa Dinalupian Municipal Police Station sa pamamagitan ito ng tawag ng isang tauhan mula sa Petron. Agad naman rumesponde ang mga tauhan ng Dinalupian Municipal Police Station Sector 2 sa lugar at nag-uusap na para sa nasira at danyos perwisyo sa nasabing gasoline pump. Para sa MBC TV Network News, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Nasa kustodiya ngayon ng Cagayan de Oro Police Station 8 ang isang retiradong police officer na si Captain Edelberto Carillo, 60 years old, residente ng barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City. Ang retiradong police officer ay inaresto sa kasong 4 counts of acts of lasciviousness na napapaloob sa Republic Act 7610 o itong Anti-Child Abuse Law. Naging batayan ng mga isnampang kaso sa korte ang reklamo laban sa retired police officer sa di umano'y pagmolestiya nito ng minor de edad sa bahagi ng Sitio Patpat, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. May pensang itinakda si Judge Caroline Casino Damasing ng RTC Branch 22 ng 10th Judicial Region, Cagayan de Oro City sa halagang 180,000 bawat kaso na may kabuang 720,000 pesos sa 4 na kasong isinampa.
Nabatid na bago nagretiro ang police officer, gumanap pa itong Deputy Chief of Police ng El Salvador City, Misamis Oriental. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimacutat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa elementarya pa lamang, itinuturo na sa atin ang tamang paggalang sa watawat, maging sa pambansang awit o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Pero sa paglipas ng panahon, tila ang karamihan unti-unti na ring nalilimot ang naturang gawi. Gaya naman ganun na lamang ang natanggap na papuri ng delivery rider na ito matapos niyang huminto at magbigay galang sa flag ceremony habang nasa duty. Ang mga pangyayari tutukan sa report ni James Galange. Isang Grab food delivery rider ang umani ng papuri online matapos itigil ang kanyang biyahe upang magbigay galang sa flag ceremony sa isang barangay. Ibinahagi ng Reddit user na Manako_Osho sa RPNay community na nagulat siya nang makasalubong ang rider habang tinatanggap ang kanyang coffee order. Pagdating daw nito sa kanyang lokasyon, nasaktuhan nitong mayroong ongoing flag ceremony sa barangay. Ayon sa post, saglit na tumigil ang rider at nagbigay galang habang tinutugtog ang pambansang awit na lupang hinirang. At dahil sa ginawa ng rider, nagbigay ng tip ang Redditor at nagpahayag ng papuri. Ayon dito, nakaramdam siya ng tuwa sa ginawa ng rider dahil mayroon pa rin daw mga tao na hindi makakalimot na magbigay pugay sa pambansang awit. Umani ng halos 3,000 off-votes at mahigit 70 comment ang post kung saan maraming netizen na nagbahagi ng kanilang kahalintulad na karanasan o humanga sa pinakitang paggalang ng rider. May mga nagkomento rin tungkol sa mga taong hindi tumatayo kapag tinutugtog ang pambansang awit sa mga pelikula o publikong okasyon. Samantala, isa namang Redditor na dating miyembro ng Philippine Coast Guard Reserve Corps ang nagbahagi ng minura at pinagtawanan umano siya ng mga estudyante habang nakasalute o nagbibigay pugay sa bandila sa Makati. Batay sa Republic Act 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines, lahat ng tao ay dapat tumayo at magbigay galang kapag tinutugtog ang pambansang awit. Habang ang mga sasakyan din ay dapat tumigil at ang mga tao ay dapat na maglagay ng kanilang kanang kamay sa dibdib bilang paggalang. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, muling sasabak sa ensayo ng Gilas Pilipinas si Justin Brownlee matapos makabawi sa karamdaman. Ayon kay Coach Tim Cone, inaasahang darating na si Brownlee sa mga susunod na araw para sa pagsasanay ng team bago ang FIBA Asian Qualifiers kontra Guam sa November 28 at December 1. Ang mga detalye babalita ni Matchpoint, Mili Borja. Mukhang handang-handa na muli si Justin Brownlee na sumali sa paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Head Coach Tim Cone, inaasahang darating na sa mga susunod na araw si Brownlee habang papalapit na ang simula ng pagsasanay ng Gilas para sa Window 1 ng Qualifiers. Nito lamang nakaraang linggo, hindi nakalahok si Brownlee sa mga laro ng Meralco sa East Asia Super League dahil sa kanyang pneumonia. Mabuting balita ito para sa Gilas Pilipinas na sasabak sa dalawang laban kontra Guam sa November 28 sa road game at sa December 1 sa Blue Eagle Gym. Inaasahang titigil muna ang PBA sa susunod na linggo upang bigyan ng panahon ng national team na magtuon ng kanilang paghahanda. Samantala, posibleng makapagsanay rin si Brownlee kasama ang Meralco Bolts kapag sumama na siya sa kampo, lalo't may nakatakdang rematch ang Bolts kontra Macau Black Bears sa December 6 matapos ang laro nila sa Cebu City sa Sabado. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang magsasama-sama ang mga bigating pangalan sa mundo ng P-pop at OPM sa nalalapit na 10th P-pop Music Awards. Kung sino-sino mga nominado sa Artist, Song at Album of the Year, gayon din ang latest update sa 74th Miss Universe, ihahatid ni Showbiz Angel. Inilabas na ang listahan ng mga nominado para sa ika-10 taon ng P-pop Music Awards. At para sa edisyong ito, magkakalaban ang P-pop Kings SB19, Nations Girl Group na BINI, bandang Cup of Joe, gayon din ang mga solo artist na sina Maki, DJ Monterde at Dayonela para sa titulong Artist of the Year. Kung Song of the Year naman ang pag-uusapan, dalawang kanta ng SB19 ang nominee, yan ang Dam at Dungka. Blink Twice naman sa BINI. Nasa listahan din ang multo ng Cup of Joe, Marilag ni Dayonela at Dal
dale ng GAT. Habang pagdating naman sa titulong Album of the Year, magkakatapat naman dyan ang simula at wakas ng SB19, Bini Verse ng Bini, Headlines ng BGYO, Tawid ng The Ones, Sarili Nating Mundo ni TJ Monterde at Color Coaster ni Maki. Para sa buong listahan ng mga nominado, bisitahin lang ang page ng P-Pop Music Awards na nakatakdang ganapin sa November 29 sa Metropolitan Theater. Samantala, sa mundo naman ng pageantry, patuloy ang kampanya ng Miss Universe Philippines Organization para manguna sa botohan ng ating pambato na si Atisa Manalo. Ang beauty queen na tubong Quezon Province ay maaaring suportahan sa pamamagitan ng pagboto sa Miss Universe app. Kabilang nga sa kategorya ay People's Choice, Most Beautiful People, Miss Congeniality at Miss Photogenic. Ngayong araw nga, ready na si Atisa para sa swimsuit show. Sa November 21, gaganapin ang coronation night ng 74th Miss Universe sa Bangkok, Thailand. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga balitang aming nakalap ngayong araw na po ng Biyernes. Meron na lamang tayong 41 araw, 41 days bago magpasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Araw ba yan ng Lunes? Pero may may malaking rally. Ayan. So meron manatili na lang po kayong nakatutok para po dyan. And of course, para sa mga balita makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.